Ano po ang magiging prioridad ninyo? Ano ang magiging direksyon ninyo? Ngayon po na kayo na ang Secretary ng Kagawaran po ng Kalusugan. Salamat DJ Chacha sa iyong greetings at ito nga ang ating ginagawa ay nagkaroon tayo ng alignment ng agenda kay PCEO Bevho ng PhilHealth. At ito nga yung tinatawag nating United National Agenda for Health o una sa kalusugan. So ito ay tinitingnan namin na marami na naman tayong programa na naumpisahan na. Hindi para kami ay mag-umpisa pa muli, kundi payabungin at palawigin yung mga existing program. So ano yon? Ang number one yan ay yung healthy communities. So through YAKAP, proactively, pupunta na kami sa mga komunidad like paaralan, mga marketplace, yung mga kung saan nagtatrabaho yung ating mga manggagawa at agaran na silang i-enroll doon sa yakap at isama na rin yung health promotion, tamang nutrition, tamang mga activities para maiwasan na lumala ang kanilang mga sakit. Ang pangalawa dyan ay yung primary care at saka yung specialty care. So gagawa ako ng isang sistema kung saan medyo magkakaroon na ng care coordination mula primary care papunta ng mga secondary hospital at kung sakaling kailangan na mas specialist care ay yung apex or tertiary hospital. Kasi nga, Yes. oo. Ang pangatlo dyan ay yung predictable o yung predictable yung pabayaran ng ating pasyente kung sakaling hindi ma-cover ng PhilHealth, although ang direction nga ng PhilHealth ay mas palakihin pa yung kanilang coverage. At yung ating health workforce, alagaan talaga. Alagaan ng health workforce. Buti po nabanggit nyo yan kasi papunta na po ako dun sa tanong na yon. Ang instruction nga po sa inyo ng Pangulong Marcos Jr., affordable and accessible healthcare. Last time, nung pong napalitan, nung mismong araw, a day after mapalitan po sa pwesto, etong si Dr. Pujalte, nakausap po namin si Ma'am Christy Dongines ng Alliance of Health Workers. Basahin ko lang po yung mismong mga salita na lumabas po sa kanyang mga lobby nung time na nakausap po namin siya. Ang sabi po niya dito, and hingi po namin yung reaction niyo, sir. Ilalagay ba ni merkado ang pangangailangan ng pasyente at health workers o ito ay magpapatibay sa business interest? Ang practices po niya ay nasa private lahat. Health insurance po ang PhilHealth. Lahat po ito naglalaro ngayon sa isip natin. Yun lang po ang tinatanong namin. Kaya niya. Maging matatag kaya ang public healthcare system sa pamumuno niya? Ano pong tugon nyo dito, Sec? So siguro naman nakita nyo yung aking nagawa sa PhilHealth na talagang ang ating tinutukan ay yung mga nangangailangan na miyembro at mga mamamayan sa pagpapalawig ng ating primary care program, pagbibigay ng access sa outpatient medicine through gamot at ito ring pag-expand ng ating mga benefits. Katulad yan, leptospirosis, in-expand namin yan bago ako mahirang na Department of Health Secretary. Yung engagement din ng private sector, hindi rin pwedeng hindi natin gawin kasi ang ating healthcare system, hati 50% are provided by the public sector, 50% are provided by the private sector. Pero may mga paraan yan in health economics kung paano natin dapat i-engage yung private sector. Being the largest purchaser of health services, may mga pamamaraan yan ayon doon sa mga tinatawag nating control knob theory. Ano yung mga pwedeng gawin na patakaran para umayon din yung ating mga pribadong mga facilities na doon sa ating objective na maibaba at maging efficient yung ating health services, maibaba yung cost at maging efficient yung ating health services. At yun nga yung pinag-usapan namin ni Doc Bevho na ngayon, isahang agenda na tayo at ngayon dapat magtulungan tayo kung paano i-engage itong mga private sector. So yun po ayon doon sa uri ng pagbabayad na ginagawa po ng isang national health insurance. Opo, Sek, ang sarap pakinggan po ng mga sinasabi ninyo. Pero whenever may makakausap po kami na lumalapit po sa mga
pampublikong ospital, ang lagi pa rin po nilang sinasabi, hindi pa rin maramdaman yung una na yung Universal Healthcare Law na matagal naman na po itong naisabatas, pero yung zero balance billing, even that, hindi rin naman daw po nila nararamdaman. Under your watch, paano po natin masisiguro na lahat po ito ay hindi lang salita at masisiguro na this time wala nang aalalahanin ng bawat Pilipino kapag napunta po yan, whether public or private hospital man? So, gaya na nasabi ko kanina, sa pamamaraan na dialogo at pakikipag-usap, dahil wala namang healthcare system na talagang even in America and even in Europe na unlimited ang resources. Tama po. Talagang merong paraan at ang isa nga dyan ay yung uri ng pagbabayad para mai-align natin ang ating mga providers. So isa sa tinitingnan ko ay mag-create yung inter-referral network o isang pamaraan kung saan parang nung ginawa natin nung COVID, nagkaroon ng one hospital command kung saan nakikita natin saan yung sobrang dami, saan yung meron namang excess capacity na pwede nating papuntahin yung ating mga pasyente. So yun yung ating pinofocus at saka yung prevention. Kaya ang focus nga natin ay primary care kasi kalimitan ang behavior ng ating pasyente kapag may sakit na lang pumupunta sa mga pagamutan. Ngayon na meron na tayong yakap, ang ating objective ay wala pang nararamdaman, makita na ng ating mga doktor at mabigyan na ng abiso kung paano maiwasan na magkasakit. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.